wala na ngayon. So, 10 elements and processes. So, nag-ate kasi kami, then ito yung napagkakyan namin. Ito yung patuloy niya. So, number 6, identify a goal or a set of basic goals that the unit will be designed to accomplish. So, kailangan din natin mag-set ng goals para meron tayong basis para sa mga gagawin natin para sa IM, gano'n, para sa mga gagawin natin, para mas maging successful. Then, objective of tayo na achievement objective that enable the goals to be accomplished, make sure that arrange them in logical and sequential order. So, kailangan din natin ayusin yung objectives para naman maayos yung gagawin natin. Kailangan din natin sigurado na naayos natin siya through logical, then sequential order. So, then, number 8 is teaching strategies and identify and develop the related significant teaching strategies and activities. So, kailangan din natin ulit-ulit natin yung mga bata ay topic is yung teaching strategies na kailangan tayo gumagay ng mga strategies na nagawin natin para mas maging para maging effective tayo ang turo sa ating mga estudyante. Then, designing shows identify, shape, and organize all the individuals in the instructional resources that are enabled and will be needed. So, kailangan din natin asikatuin yung mga kailangan natin kung mag-ayusan kayo. Make sure na huwag masyadong lagyan ng mga like speakers, pero kasi siyempre nakaka-tuon ng attention din sa mga bata yun. Lalo na kapag basta hindi tayo masyadong gawin ng mga bagay. Basta yung lang, sakto lang kumbaga para matuloy ang attention nila doon sa mismong topic na napalaran. So, kailangan din natin tuloy yung mga resources natin like kunwari magagamit tayo ng tawag dito, TV. So, kailangan din natin asikasuhin kung gumagana ba ng maayos or para hindi tayo makakarap. Then, evaluation procedures. Develop a plan to evaluate the effectiveness of the unit. Include formal and informal assessment. So, kailangan mo rin mag-develop ng plano kung paano mo may tatalakay ng tama at effective yung tatalakayan mo. Kasi naman, para may attack sa mga bata, yung tinuturo mo. Here are some lesson planning. So, after doing curriculum mapping and producing a unit plan, the next challenge for teachers is to come up with a lesson plan. So, yun na nga, yung isang challenge din sa mga teachers or teachers is yung paggawa din ng lesson plan. Kasi naman, hindi rin kasi biro yung paggawa ng lesson plan. Pero yun naman sinabi ko kanina is marami din mga kailangan gawin na gagawin. Diba? Hindi rin basta magagawa. This document serves as an outline of what we will be teaching in a given day or days to follow and logical sequence that will facilitate maximum learning for students. Meron tayong two types na lesson plan, which is daily lesson plan, dating, and daily lesson plan. So, ano nga ba yung pagkakaiba itong dalawa? Malakay natin. The teachers roadmap for a lesson, it
contains a detailed description of the steps a teacher will take to teach a particular topic. A typical POP contains the following parts: objective, content, learning, resources, procedures, remarks, and reflection. So, yun po yung ibig sabihin. Uh, uh, lesson now is attempts like teachers use to learn part of their daily is to cover a day or week worth of lessons to contain the following parts, objective, content, learning, resources, procedures, remarks, and reflection. So yun po yung pagkakaiba ng GLP sa DLL. So, ano nga ba yung importance? Yung mga importance ng instructional planning. So, first and foremost, planning gives lesson focus and direction. So, nakakapagbigay siya. Mas maganda na naman talaga na planado yung pagtuturo mo yung about. Kasi siyempre naman, tulad ko ngayon, hindi ako na yung topic ko. So, wala akong masyadong idea sa mga tinatalakay ko. Yung parang based lang ako. So, mas maganda pa rin talaga yung planado pa. Yung alam mo yung ituro mo. So, lahat ng mga tanong nila is sasagot mo na tama. Then, in planning year long curriculum, part learning unit or daily lesson, teachers and contemplate on the standards, goals, and objectives of the subject. So, yun ang aking sinabi ko. Then, the selection and highlighting of key topics and ideas should always lead to the overall goal of the program. As the director, Stephen Bowen said, we should begin with the end in mind. So, kailangan mo rin talaga piliin din yung mga i-highlight yung mga kailangan mong yung parang kailangan mo talagang ituro, kailangan mong i-touch sa utak nila, yung parang kung ano yung main goal mo sa pagtuturo ka ng ano yung kailangan talaga din. According nga kay Stephen Covey, so we should begin with the end in mind. So second is through planning is a way better than on the spot teaching. Through planning is better than on the spot teaching. Plans your teachers to remain focused during instruction, especially when lessons go out topic due students question and station. So, mas maganda daw na on the spot, kang magtuturo. So, nakakapagbigay siya ng focus and instruction, especially daw when okay, so mas maganda na ano, sige next na. Lastly, planning also facilitates teachers' reflection. After implementing the plan, it is important for teachers to evaluate the experience, learn from their mistakes, repeat effectively strategies, and modify for the future instruction. So, yun nga, pagkatapos mong magturo, pagkatapos mong explain lahat, pagkatapos mong bigay ng quiz, ganyan, mga assessment, so kailangan mo rin uh, alamin kung natuto ba sila. Then dito na natin malalaman kung natuto ba sila sa guro mo, kung pinakinig ba sila, kung marami kang natuto. Kung wala namang, kung mababa, ibig sabihin, kailangan pa rin talaga natin palitan yung teaching strategies natin. Then, ulit-ulit lang yan hanggang sa kung wala talaga silang hindi talaga nila nakukuha, gano'n, ibig sabihin, sila na rin yung may problema. Marahil na sila nakikinig. And, yun lang, diba? Thank you. Hindi na